Pitong pagkakamali ng tao na bumago sa kasaysayan ng mundo. Alam mo ba na minsan isang simpleng pagkakamali ng tao, mga maling desisyon, maling salita, o kahit isang maliit na aksyon, pwedeng magbabago sa takbo ng buong mundo? Isipin mo na lang ang COVID-19 pandemic na sinasabing nagsimula lahat dahil sa paghawak o pagkain ng hayop na may dalang virus. Isang pangyayaring nagdulot ng epekto sa buong mundo. Sa kasaysayan, marami pang epic fail na nagsimula ng digmaan, pagbagsak ng imperyo o pag-usbong ng bagong panahon. Minsan, isang unlocked gate, maling direksyon o simpleng miscommunication lang ang nauwi sa trahedya at hanggang ngayon, ramdam pa rin natin ang epekto nito. Sa listahang ito, balikan natin ang 7 pagkakamali ng tao na literal na nagbago ng kasaysayan. Number 7. Amag na nagligtas ng bilyong buhay. Noong 1928, sa isang ordinaryong laboratorio sa London, iniwan ni Alexander Fleming, isang Scottish physician at bacteriologist, ang kanyang mga petri dish sa mesa habang siya ay nakabakasyon. Pagkalipas ng ilang araw, may tumubong amag sa isa sa mga plato. Napansin ni Fleming na sa paligid ng amag namatay ang mga bakterya na pinag-aaralan niya. Dito nagsimula ang kwento ng penicillin, ang kauna-unahang antibiotic na naging susi sa paggaling ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Noon kasi, simpleng infeksyon lang pwedeng ikamatay ng kahit sino, mga sundalo, nanay o bata. Pero dahil sa biglaang pagtubo ng amag, nagsimula ang bagong yugto sa medisina. Kung hindi naiwan ni Fleming ang mga petri dish sa mesa, baka wala tayong antibiotic ngayon. Isang aksidenteng kalat noon pero naging dahilan para bilyong buhay ang mailigtas at maprotektahan ngayon. Number 6. Ang birthday na nagpabago ng D-Day. June 6, 1944. Libu-libong sundalong Allied ang sumugod sa baybayin ng Normandy para simulan ang pagbawi sa Western Europe mula sa Nazi Germany. Tawag dito, D-Day, isa sa pinakamalalaking military invasion sa kasaysayan. Mabigat ang kalaban. Matindi ang pagpapaulan ng bala. Pero sa huli, nakatapak ang Allied forces sa lupain ng France. Pero halos hindi yon ang nangyari noong araw na iyon. Dahil ang utak ng depensa ng Nazi Germany, si General Erwin Rommel, ay wala sa pwesto noong araw ng pagsalakay. Bakit? Birthday ng asawa niya. At ayon sa weather forecast ng mga Nazi, hindi raw magaganap ang invasion dahil sa paparating na bagyo. Kaya noong wala si Rommel, nagkulang sa malinaw na utos at mabilis na tugon ang depensa ng Nazi Germany. At dahil doon, nabigyan ng pagkakataon ng Allied troops na makasugot at makapwesto na naging simula ng pagbagsak ng Nazi Germany sa Western Europe. Isang maling taya ng panahon at isang simpleng pag-uwi para sa birthday ni Mrs. naging dahilan para magbago ang takbo ng digmaan. Number 5. Maling akala, maling pananakop. Si Christopher Columbus, kilala sa pagtawid sa Atlantic at sa pagdiskubre ng Amerika. Pero ang totoo, dahil lang ito sa di siya magaling sa math, ang totoong plano niya ay makarating sa Asia. Pero inakala niyang mas maliit ang mundo kaysa sa totoong sukat nito. Pinaghalo-halo niya ang maling sukat ng mga sinaunang astronomer at ginamitan pa ng sarili niyang kalkulasyon. Akala niya mararating niya kaagad ang Asia kung tatawid siya ng Atlantic Ocean mula sa Spain. Dahil desperado ang Spain na makahanap ng bagong ruta para sa spices at kalakalan, sinuportahan siya kahit mali ang math calculation niya. Noong 1492, dumating na si Columbus sa Caribbean, isang bahagi ng Amerika na may mga isla tulad ng Bahamas, Cuba at Hispaniola. Akala niya ay nasa Asia siya, kaya tinawag niyang Indians ang mga katutubo roon. Hanggang sa mamatay siya, hindi niya nalaman na ibang kontinente pala ang natuklasan niya. Kaya naman ang pagdating ni Columbus ang naging simula ng malawakang pananakop ng mga taga-Europe sa Amerika. Sa mga ulat niya, sinabi niyang madaling sakupin ng mga tao roon at pwedeng kunin ng lupa para angkinin ng Spain. Dahil dito, nagsunuran ang iba pang mga bansa sa Europe. Nagpadala rin sila ng mga expeditions. Naging dahilan ito ng pagkasira ng maraming katutubong kultura at pagyaman ng Europe. Kaya isipin nyo, kung Asia talaga ang narating ni Columbus, baka ibang kasaysayan ang nabuo. Posibleng sa Asia naganap ang malaking pagbabago. Pero dahil mali ang kalkulasyon niya, nasakop ng Europe ang Amerika. Sa kalaunay nagresulta sa pagbuo ng mga bagong bansa, kabilang ang United States, Canada at Mexico. Number 4.
ang anunsyo na nagpabagsak ng Berlin Wall. Sa loob ng halos 30 taon, parang nakakulong ang mga tao sa East Germany dahil sa Berlin Wall. Ang pader na ito, gawa sa konkretong harang, barbed wire at mga bantay, ay itinayo noong 1961 para pigilan ang mga taga-East Germany na tumakas papuntang West Berlin, kung saan mas malaya ang mga tao. Dahil dito, maraming pamilya ang nagkahiwalay at hindi basta-basta makalipat o makabisita sa mga mahal nila sa buhay. Ang Berlin Wall ay naging simbolo ng mahigpit na paghihiwalay sa pagitan ng malayang mundo at ng kontroladong pamumuhay sa East Germany. Isang gabi noong 1989, may nangyaring hindi inaasahan. Si Günter Schabowski, isang opisyal ng East Germany, ay humarap sa press conference dala ang memo tungkol sa bagong patakaran sa pag-travel. Hindi niya ito nabasa o naintindihan ng buo. Nang tanungin kung kailan pwedeng tumawid ang mga tao sa West Berlin, ang sagot niya, agad-agad. Ang totoo, ang dapat sana niyang sabihin ay hindi pa agad ipatutupad ang bagong patakaran. Kinabukasan pa dapat ito magsisimula at kailangan munang mag-apply ng permit. Pagkalipas lang ng ilang oras, libu-libong tao ang nagpunta sa Berlin Wall para tumawid. Ito ang kanilang hakbang upang muling makapiling ang mga mahal sa buhay at maranasan ang kalayaan na matagal nilang hinintay. Pero walang malinaw na utos mula sa mga opisyal. Ayaw ng mga gwardya na saktan ang mga tao. Kaya imbes na pagbabarilin sila, binuksan na lang ng mga gwardya ang gate. Walang gera, walang putukan, isang maling anunsyo lang ang naging dahilan kaya bumagsak ang pader na sumimbolo sa Cold War. Number 3. Ang maling likong nagsimula ng digmaan. Mainit ang araw sa Sarajevo noong 1914. Si Archduke Franz Ferdinand, tagapagmana ng Austro-Hungarian Empire, ay muntik nang mapatay sa isang pambobomba, pero maswerte siyang nakaligtas. Sa halip na umuwi, nagpasya siyang bisitahin ng mga nasugatang sundalo. Dito nagsimula ang sablay. Hindi alam ng mga driver na nagbago ang ruta, kaya naligaw sila at huminto sa isang kanto para magtanong. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon si Gavrilo Princip, isang batang Bosnian Serb na miyembro ng grupong Black Hand na layuning palayain ng mga Slav mula sa pamumuno ng Austria-Hungary. Gamit ang baril, pinaslang niya si Archduke Franz Ferdinand at ang asawa nito. Dahil naniniwala siyang ang pagpatay sa tagapagmana ng imperyo ang magsisimula ng paglaya ng kanilang bayan. Ang insidenteng ito ang naging mitsa ng World War I. Umalma ang Austria-Hungary at sinisi ang Serbia, kaya nagdeklara sila ng digmaan. Dahil sa mga alyansa ng mga bansa sa Europa, mabilis na nadamay ang iba pang mga bansa hanggang sa lumaki ito bilang World War I. Number 2. Ang gate na nakalimutang ikandado. Sa mahigit 1,000 taon, hindi matibag-tibag ang Constantinople, ang pinakamalakas na lungsod sa mundo. Mayroon itong 3 patong ng pader, malalim na moat at matataas na tore, lahat para protektahan ang huling kuta ng Eastern Roman Empire. Pero noong 1453, dumating ang Ottoman Empire sa pamumuno ni Sultan Mehmed II, dala ang 80,000 na sundalo at dambuhalang kanyon na kayang sumira ng pader. Sa kabila nito, nasa 8,000 lang ang tagapagtanggol ng Constantinople. Masyadong maliit kumpara sa mga kalaban. Matapos ang halos 2 buwang matinding pag-atake, kahit anong gawin ay hindi pa rin mapasok ng Ottoman Empire ang Constantinople dahil sa matibay na depensa ng mga sundalo at matataas na pader, kahit pa konti lang sila. Pero noong May 29, 1453, isang maliit na pagkakamali ang nagbago ng lahat. May naiwan umanong bukas na pinto sa likod ng pader. Dito nakalusot ang mga Ottoman. Matapos ang halos 2 buwang pag-atake, sa kabila ng matagal na pag-iingat, isang napakaliit na pagkakamali ang naging simula ng pagbagsak ng lungsod. May naiwan umanong maliit na pinto sa likod ng pader na nakabukas. Sinasabing dito nakapasok ang unang grupo ng Ottoman. Nagtayo sila ng watawat sa pader at nagdulot ng matinding gulo at takot sa mga tagapagtanggol ng lungsod. Isang napakaliit na sablay, pero naging dahilan ng pagbagsak ng isang dakilang imperyo. Number 1. Mokusatsu, ang salitang pumatay ng libu-libong tao. Tapos na ang giyera sa Europe, bagsak na si Hitler, pero sa Asia, patuloy pa rin ang labanan at gusto na ng Allied Forces na sumuko na ang Japan. Noong July 1945, nagbigay ang Allies ng ultimatum.
Sumuko na ang Japan o haharapin ang prompt and utter destruction? Sa isang press conference, tinanong si Prime Minister Kantaro Suzuki kung ano ang sagot ng Japan. Ang sagot niya, Mokusatsu. Ang salitang ito ay pwedeng mga hulugang babaliwalain o walang pake. Pero ang totoo, ang ibig sabihin ni Suzuki ay wala pa silang final decision at siya ay nagre-refrain muna sa pagkomento habang pinag-aaralan pa nila ang ultimatum. Kaya lang sa Amerika at sa Allied media, ang dating ng sagot ay tinanggihan ng Japan ang ultimatum at wala itong balak na sumuko. Ang totoo, may mga leader sa Japan na gusto ng sumuko basta hindi gagalawin ng emperador. Pero malakas ang pagtutol ng militar at maraming tensyon sa loob ng gobyerno, kaya hindi agad nagkaisa ang Japan sa desisyon tungkol sa pagsuko. Dahil sa hindi klarong sagot at sa interpretasyon ng Mokusatsu. Bilang pagtanggi, lalo pang naniwala ang US na walang pag-asa sa diplomasya. Kasabay ng iba pang dahilan at tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ilang linggo lang matapos ang pahayag, bumagsak ang 2 atomic bombs sa Hiroshima at Nagasaki na nagresulta sa pagkamatay ng tinatayang 200,000 katao. Isang maling translation lang, nauwi sa kamatayan ng libu-libong tao at tuluyang nagbago sa kasaysayan ng mundo. Marami ng sablay ang nagbago sa mundo at mahalagang matuto tayo mula rito. Sabi nga, those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Sa bawat pagkakamali, may aral. Para sa susunod, mas matalino at mas handa na tayo. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell